last days, without the increase of faith, marami ang manlalamig sa kanilang pananampalataya. Maging ang mga magulang, maging ang mga anak, mapuputan ang bawat isa. This is what is written in the Bible, in the book of Timothy. Okay, Proverbs 27, verse 17. So iron sharpens iron. So one man sharpens by the countenance of his friend, by the beauty of our friend, by the testimony of one another. Nagiging sharpen tayo sa bawat isa. Amen. Tagalog ng iron, bakal. Yung ordinaryong bakal na kapag nakita natin, sa mata ng ordinaryong tao, walang pakinabang. Pero sa mata ng panday, mahalaga yan. Anong sasabihin niya? Gagawin ko ito? Espada. Kaya anong gagawin ko brother dito? Hawakan siya. Sabihin mo, itadaan kita sa apoy. Sabihin mo, brother, ayan. Mainit! Mainit. Masakit! Masakit. Yan yung nararanasan namin, pa. Minsan nasasabi natin, wala, inferno itong bahay natin. Amen. Makalis na ako. Di ba, di ba? Hindi tayo handang harapin yung apoy na dinaranas natin. Hindi tayo handang masarapin. Bakit? Tatakasan natin. Dapat ang problema, hinaharapin pa. Amen. Amen. Kung tatakuhan mo yung problema, ano mangyayari? Next month, problema mo yan. Because walang enlightenment. Pag wala kang natutunan sa problema na yun, babalik mo yan. That is the system of satanic again. Ginagawa niya tayong stagnant. Kaya hindi tayo babayag ng 2025, 2026, the same pa rin. Amen. I believe with all my heart, 2026, wala tayo dito pa. Amen. Because what has been prophesied in the Philippines, 2026, that will be the start of a glorious church. Sabi ni Prophet 2027, there will be a great revival in our nation. Amen. Amen. Dapat part tayo doon pa. Doon natisag na. Kaya sabi ni Brother Pedro, hindi na kita idadaan sa apoy. Ilulubog kita sa tubig. Ilulubog ako sa tubig. Okay na yung malubog ka sa utang. Ang mahirap yung tatakasan ng utang mo. Okay na yung malubog sa problema. Okay na yung malubog basta hindi malunod. Si Peter May, di ba? Nalubog siya, pero hinayaan ba siya ng Panginoon na malubog? Ha? Hindi siya hinayaan ng Panginoon. God is always ready. Dapat na kami mo lagi natin hindi sa kanya pa. At handa siya maabutin. Ang mahirap ito, nalubog ka na nga, magdadaot ka pa sa kanya. Di ba, di ba? Siya yung ating last love line. Amen. Amen. That's why, sa mundo ng networking, kung wala na yung apply mo, huwag kang umiyak. Bakit? Kung wala na si Pastor, huwag kayong umiyak. Dahil ang greatest apply natin sino? Jesus. Hallelujah. That's why, don't depend sa tao. Don't depend kay Pastor. Amen. Amen. Depend on the Word of God. Yung mga sharing natin dito, depend on the Word of the Lord. Amen. Amen. Sapagkat yung salita ang magpapabago sa atin. Ephesians 6 verse 16, yung mga apoy. The fiery arrow, words by words. Satan, use the Word of God. God Himself, Jesus Christ, use the Word of God. Amen. Amen. So, it is a battle of word, battle of principle pa. Satan knows the Word more than us. Amen, amen. That's why kung hindi tayo mag-aaral, hindi tayo mag-meditate, mag-aaway natin, lalamunin tayo. It's just like aburin tayo. Kaya sabi ni Brother Pedro, pakihawak Brother Pedro, hindi lang kita idadaan sa apoy. Hindi lang kita ilulubog sa tubig. Kundi, papaluin at pupukin kita. Idaan sa apoy. Binubog sa tubig. Pinupok. Binulma. Para maging espada. Hallelujah. At yung proseso na yung paulit-ulit. Binubog sa, dinaan sa apoy. Sa tubig. Binupok. Sometimes, kailangan natin maranasan yung pagpapalo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Do you remember in Psalms 23:1, the topic natin last time, that his staff, yung kanyang pamalo at yung kanyang tungkol, he comforted us. Amen. Psalms 23. Memorize that verse. 6 verse lang po yan. Pag nakakaranas ka ng mga pagpapalo, pag nakakaranas ka ng paghuhulma ng Panginoon, yun yung pagkakataon na tinatawag mo, hari ng mga hari. King of King. At pag nakalagpas ka sa ganung pagsubok, sabi mo, I am untouchable. I am Hallelujah. Amen. I am unbreakable. That's kind of faith. That's why here in Jao, pag meron testimony, number 1 ako dyan nakikinig. Pag nangihingi si Pastor, pinapakinggan mo lang yung mga testimony nyo. Lord, thank you Lord for the testimony. Sometimes that remind me to pray for the man to increase. Amen. Amen. So, yung testimony ni Brother Ryan sa apoy, testimony sa
pagpapalo. Maaaring iba-iba yung testimony natin. But as iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Sometimes, hindi mo kailangan matuto sa testimony mo. Kailangan mo matuto sa testimony ng bawat isa. Amen. That's why pagkakas natin dito on Sunday, naalala mo yung testimony ng brother na yan. Pinupok pala siya, pinalo pala siya. Naalala mo yung testimony ni Tatay Danilo. Nalubog pala siya, pero di lundot. Buhay pa rin. Naalala mo yung testimony ni Dinaan sa apoy. Buhay pa rin. That's why, ang Panday, natutuwa ngayon. Dahil yung bakal na dumaan sa apoy, dumaan sa tubig, dumaan sa palo. Pag tinignan mo sa harap, isa na siyang banda. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan po yung